Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ng ating tatalakay mga araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga kaplastik ayan tungkol dito kay Ivana Alawi mga kaplastik. Ay hinahabol na naman siya ng Padcor mga kaplastik. At sabi dito sa Inquirer.net, Padcor fines Ivana Alawi link gambling firm 1 million pesos over the giveaway mga kaplastik. Kung natatandaan niyo yung mga kaplastik nagkaroon siya ng anniversary sa kanyang Facebook page o parang sinasabi niya na anniversary sa pagiging vlogger niya. At dahil dyan ay mamimigay siya ng 100 perasong iPhone 17 Pro Max sa isang kondisyon. Ang kondisyon na yon mga kaplastik ay kailangan mo lang mag-subscription sa isang online sugal mga kaplastik na ipinost din naman niya sa kanyang Facebook page mga kaplastik sa link. Nag-drop down siya ng link na kailangan mong mag-register doon kapalit ng iPhone 17 Pro Max. So sa milyon-milyong mga followers niya at sa mga non-followers na naniwala sa katangahan niya, syempre maraming tangang Pilipino na naniwala kay Ivana Alawi, agad-agad naman itong sinuportahan at marami rin nag-click na mga links. Talagang bumuhos ang pagiging paldo ni Ivana Alawi dito. Imagine mo kasi kapag nag-promote ka ng sugal, most of the top, kapag nag-promote ka ng sugal, may mga komisyon yan. Sa maniwala kayo sa hindi, lahat ng mga content creator alam yan kung paano gumagana yung mga pag-promote ng online sugal. Di bali nang masira ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino na nagpapatayan, nag-holdapan, nagnanakaw ng mga alahas, mga pera sa paninda. Ang importante doon, kumita si Ivana Alawi sa pag-share lang ng 1 perasong link sa kanyang Facebook page na dinumog naman ng mga milyon-milyong bobong Pilipino na naniniwala na mabibigyan sila ng iPhone 17 Pro Max. Diba? Sabi dito mga kaplastik, ayan, karoon pa ng cookies. So mas maganda dito na lang sa video ni pamanggagamit party list Eli San Fernando. So panoorin natin to. Pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17 pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina at Standard Council, authority, merong approval po mula sa Padcor. Hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng Padcor? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So, minanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pinakasikat po. Ang nakakalungkot dito mga kaplastik, kapag magandang content creator yung nasasangkot sa mga illegal na bagay, na vlogger, hindi man lang mapa-take down yung Facebook at YouTube channel nito.
Samantala yung ibang mga content creator, palibasa kasi si Awit Gamer mukhang addict, na-delete yung video, na-delete yung channel. Sila, si Dico Satan, yung vlogger na mag-asawa na nag-promote din ng sugal, na-delete din yung kanyang Facebook page. Kahit papaano, ano ba to? Si Miss Flawless. Ano ba yung vlogger na yun, babae din yun eh. Shasla Laparan, mga plastic. Na-delete din yung kanyang Facebook page pero kalaunan na-retrieve. Hindi ko alam kung talaga na-delete o baka dine-activate lang pagsamantala. Kasi hindi naman basta-basta madidelete ang Facebook page eh, kahit na mag-multiple reports ka pa. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba? Kapag sikat na, mahirap i-delete. Tsaka nagtataka ako sa CICC noong mga panahong nag-viral si Ivana Alawi noong mga araw na yun. Wala man lang action tong CICC. Samantala yung ibang mga content creator, binigyan niya ng babala at fine o danyos, mga kaplastik, sa consequences na ginawa nila sa pagpopromote ng sugal. Siguro baka tropa, di natin masabi, allegedly. 'Di ba? Napansin lang naman ng kamanggagawa party list itong si Elisan Fernando. Itong issue kay Ivana. 'Di ba? Ivana Alawi. So panoorin natin yung comment. Basahin natin. I am not against Ivana Alawi. She is heaven sent actually to those who is in need. But she has to be careful how to earn income. Kaya naman niya kumita kahit walang endorse ng sugal. Matagal na niyang ginagawa yan, mga kaplastik. Nagpapa-aberty porn siya. Ginagamit niya yung kasikatan niya para lang lalo siyang sumikat. Diba? Masyadong na-overwhelm yung sugal endorsement na nagpapabagsak sa kanya. Sa totoo lang, imbis manahimik, kabuhayan niya. Yan ang hirap kasi pag magandang babae yung nagpo-promote ng sugal. Pinagtatanggol ng mga tao. Pero pag mga kagaya ni Awit Gamer, yung mukhang addict yung mga content creator na nagpo-promote ng sugal, si Galawang Osas, mga kaplastik. Napansin na rin. Barya lang ang 1 million fine sa company niya yun. They already budget that legal fine on their fiscal year way ahead. Marketing-wise, they have gotten more millions over that campaign versus the fine that we paid. Yung 1 million fine na yan, wala pa yan dun sa kalingkingan na komisyon na kuha ni Ivana Alawi dun sa online sugal link na yun. Biruin mo, pagpalagay na natin ang commission rate dun is pagpalagay natin 30% o 50% commission base kapag ang tao ay nag-download o nag-register dito sa nasabing link. Imagine mo kung ilan yung nag-click ng link sa kanya. Millions of people na nabulag dahil lang sa iPhone 17 Pro Max. Diba? Tingnan mo naman kung paano niya ginastos yung pera niya. Pinagkagastosan niya ng 100 pieces na iPhone 17 Pro Max. Gumastos lang naman siya ng humigit kumulang 4 na milyon. Yung 4 na milyon na yun, kaya niyang bawiin yun sa isang video lang. Bukod sa revenue sa Facebook, revenue sa YouTube, revenue sa online sugal, na may komisyon siya at least 30 to 50%, paldong-paldo si Ivana, mga kaplastik. Iba pa, puwera pa yung mga sponsor niya dahil artista na rin tong taong to.
Ang masakit sa katotohanan, kapag sikat at magandang babae ang nasasangkot sa mga illegal na bagay, hindi man lang tinetake down o binubura yung Facebook page tsaka YouTube channel. Samantala yung ibang content creator, mabilis lang nilang pinadelete at nagngangangaw-ngaw yung CICC mga kaplastik. Pero sa issue ni Ivana, tahimik ang CICC mga kaplastik, hindi natin alam kung bakit. So panoorin naman natin yung isa pang video mga kaplastik. Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, dapat ikaw muna ay mag-like doon sa isang online gaming platform. 2 osas bata, millions of followers po to. Nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng Grabe. online gambling. 50% of the current operators of online gaming are illegal. Napakalaking issue po ang online sugal sa bansa natin. Chair Tenko, sa presentation niyo po binanggit na 95 billion ng kita ng PAGCOR ay nanggaling sa gaming operation. Ilang percent po ito ng total income? Imigit kumulang 96% din po ng total income natin. Sa online po, ang nakarehistro po na mga customers ay meron pong 30 million. Yung pong aktibong naglalaro, mga 10 million po. Most of them ay nanggagaling sa CDE market. Mga manggagawa, partikular, mga Pero mo 10 million yung gumagawa ng mga active na naglalaro ng sugal. Imagine mo yun. Paldong-paldo. Magpahanggang ngayon, active pa rin ang scatter sa lahat ng platform. Hindi nagawang burahin ng CICC. Di naman nila kayang ibura yan. Roblox nga, di nga nila masupil eh. Tapos nagtatangka pa sila yung Facebook daw, tatanggalin nila. What the hell? Hindi ka naman Diyos para tanggalin ng Facebook. Si Ivana Alawi nga, di mo nga mapadelete yung Facebook page eh. Yan pa kayang sinasabi nilang Facebook daw tatanggalin nila. Hindi ka Diyos. Malabo pa yan sa kanal na flood control. Yung mga balak nila. Sagana sila sa mga ganyan. Pero yung online sugal, hindi nga nila makayang supilin. Kasi sila rin naman yung nagpo-promote eh. Gaya nga ng sinabi ni Percy Lapid mga kaplastik, napapaligiran na tayo ng mga malalaking sindikato na ang puppet si Bongbong Marcos. Kaya nga kada pirma ni Bongbong Marcos tuwan-tuwa mga sindikato eh. Kasi nga nararamdaman nila na acceptable sila dito sa Pilipinas. At nararamdaman din ng taong bayan na wala ng gobyerno dito sa Pilipinas, mga kaplastik. Isang halimbawa na lang na wala ng gobyerno sa Pilipinas, hindi nga nila masupil ang korupsyon eh. Online sugal pa kaya? Tapos magiging legal lang daw dahil may PAGCOR na permit. Kaya may permit man yan ng PAGCOR o wala, illegal pa rin yan. Nakakasira pa rin ng buhay ng tao yan. Diba? Wala namang pinagkaiba eh. Kahit may basbas pa ng PAGCOR yan o wala, masama pa rin yan sa resulta ng mentalidad ng taong bayan. Kaya nga hindi mawala-wala ang holdapan eh. Di na mawala-wala ang patayan, nakawan. Dahil desperado na ang mga tao pag wala ng pantaya, magnanakaw na lang. Ang sugal kasi parang mahihalin tulad mo na sa droga. Mahirap nang bitawan. Kayong mga bobo naman na nagsusuporta sa mga online sugal, hindi nyo naisip. Ako nga, ang kurso ko, Information Technology.
Alam ko kung paano nila namamanipulate yung laro. Nakaprogram na yan na merong first lock. Pero kapag naglaro ka na sa susunod na laro na yan, hindi ka nasiswertihin. Sunod-sunod na yung pagkatalo mo. Nagets nyo? Walang casino o walang online sugal na lagi kang panalo. Ang panalo dyan yung web developer at yung mismong gumawa ng website o ng application. The more you download, yung developer ang kumikita. At hindi yung tumataya. PCSO nga lang nadadaya Yung loto, scripted na lang yung mga nananalo. Kunwari may 2 nananalo, hati sila sa 38 million. Papaniwala naman kayo dun. Hindi nga nila may pakita yung mga taong kung sino nanalo Ginagawa nilang anonymous dahil ang rason baka daw nakawan. Baka daw pagkaguluhan ng mga kapitbahay. Pero ang totoo niyan, walang nananalo sa loto. Ang nananalo dyan yung may-ari ng loto. Hindi dapat natin buti pa nga sa ibang bansa, hindi nila tinotolerate na magkaroon ng sugal sa kanilang bansa. Kahit pa may basbas yan ng ahensya ng gobyerno o may permit na mag-operate sila sa bansa nila, hindi nila pinapayagan mag-operate sa kanilang bansa. Kasi nga, bawal nga ang sugal. Pero dito sa Pilipinas, ramdam mo talagang walang gobyerno. Kaya nakakapasok kahit mga illegal. Ang masakit pa dito, mga vlogger at artista pa mismo ang nagpo-promote para sirain ang buhay mo. Siyempre wala naman pakialam mga artista sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino Kahit mga vlogger, ganun din ang nasa isip Ang iniisip lang nila, kumita sila. Kahit ako kaya kong gawin yan kung gugustuhin ko. Kung wala lang akong konsensya at puso, kaya ko mag-promote ng sugal tapos sisirain kong buhay ng mga tao magda-download nun. Importante may komisyon ako dun sa link na isinare ko. Meron pong 30 million. Yung pong aktibong naglalaro, mga 10 million po. Most of them ay nanggagaling sa CDE market. Mga manggagawa, partikular, mga minimum wage earner, and low-income earners po. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Noong July 2025 po, may pinirmahan na Memorandum of Understanding ang PAGCOR at ang Ad Standard Council. Ano yung mga sakop po nito? Una, hindi na po pwedeng mag-advertise ng lantaran ang anumang uri ng online gaming operator, maski yung land-based casinos natin. Pangalawa, hindi na po pwedeng mag-advertise kung hindi dumadaan sa Ad Standards Council. Sa mga advertisements na nakikita natin sa kapaligiran ay meron pong paalala tungkol sa responsible gaming. Meron na po nakalagay sa ilalim, Ad Standards Council, may numero po, yun po ang pagpapatunay na dumaan ito sa kanila. Ang malaking problema po natin, nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng online gambling. At ito pong mga content creator na to, hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, dapat ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. 2 osas bata, millions of followers po to. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina, Ad Standard Council, authority approval po mula sa PAGCOR. Wala po kahit saan na nakasulat na gambling can be addictive. Paano
Paano po ine-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Totoo po yun. Yung pinunan ninyo na isang online endorser tulad ni Ivana. Hindi po sila himingi ng permiso. We fined the online gaming company 1 million pesos and gave them a stern warning. Kung maulit ito, heavier fine and another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of the... Napakagaan ng kanilang fine, no? Suspension lang. Diba? Aside sa suspension, magmumulta lang ng 1 milyon. Kayang-kaya ni iba na yan, barya lang sa kanya ngayon yan. At kaya naman niya bawiin yan sa susunod na mga content niya. Dahil kada content niya automatic nagmi-million views. Magpapakita lang yan ng suso, okay na yan. Magpapa-thirst trap lang ng konti, meron ng 1 million pesos na halaga yan sa revenue niya. Diba? Ang maganda solusyon mo yan, mga ka-plastic, ipa-delete yung Facebook page niya. Lahat ng social media platforms niya, ipa-delete. Eh syempre, maganda yung content creator eh. Nakakapanghinayang nga naman. Lalo na kung may koneksyon sa gobyerno itong vlogger na to. Kaya hindi magawang ipa-take down. At yun na nga masakit. May mga paboran sa social media. Pero pag ordinaryong vlogger ka lang na nag-promote ng sugal, walang pasubali. Bukas wala ka ng Facebook account. Bukod sa pagmumultahin ka pa ng pera, mawawalan ka pa ng kabuhayan sa social media. Pero pag mga kagaya ni Ivana Alawi, hindi nila kayang ipa-take down yan. Tropa nila yan eh. Baga, napakagaan lang ang parusa na yan. Yakang-yaka niya yan. Manilang yan, peanut. Peanut lang yan kay Ivana Alawi, mga ka-plastic. At yan ang sakit sa Pilipinas. Yan ang problema. Kapag popular, kaunti lang ang parusa. Kumbaga sa pamilya eh. Kapag paborito mo yung bunso mong anak o panganay mong anak, yung palo mo slight lang na malakas. Pero pag hindi mo paborito yung anak mo, konting pagkakamali lang, gupitin mo na ng hanger na bakal eh. Hanggang magdugo yung puwet. Ganon yung nakikita kong pagtrato ng mga gobyerno sa mga social media influencers. Diba? May selective justice. Selective justice. Si ACC nga, di umubre. Tapos nag-aangad pa silang i-delete ang Facebook. Sino kasi Mark Zuckerberg? Roblox nga, di mo masupil eh. Facebook pa kaya? Naghahangad ka? No ka? Diyos? Pesos and gave them a stern warning. Kung maulit ito, heavier fine and another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ang market po kasi ay CDE. Ang pinaka-vulnerable po dito sa pagkalulong sa sugal, lalong-lalo na sa online sugal, ay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Totoo po na personal na choice kung ikaw ay magsusugal o hindi. Pero para sa isang gipit na manggagawa, makikita niya halimbawa si Ivana Alawi, si Vice Ganda, si Vic Soto na magpo-promote ng sugal, aakalain nila na po pwede naman pala kaming magsugal para lang makatawid dito sa aming pangangailangan sa aming bahay. Napakalaking issue po ang online sugal sa bansa natin. Marami po ang nalululong, marami pong mga manggagawa ang nagsasangla. Dating may kotse, ngayon may motor. Dating may motor, hahatakin yung motor. Grabe po ang
ang social harm at social cost ng pagkalulong sa sugal. At natutuwa po ako dahil kaisa po natin ng PAGCOR para sawatahin itong mga content creator na nagpo-promote, walang habas na nagpo-promote ng online sugal. Tara na, come on. Parang hindi niya nabanggit yung CICC, no? Wala eh, mga tinitira lang naman ng CICC, mga maliliit na vlogger lang. Huwag nyo nga alisin yung scatter, madaming umaasa sa pinyata at wild bounty. Huwag ka mag-alala, di nila kayang ipa-take down yun eh. Mahina ang IT system sa Pilipinas, mga kaplastik. Mahina. Tindi ng ads niyan, kahit Bible verse ang topic, pinapanood mo, bigla may lalabas na ads na kasi. Ginamit pa yung Diyos, no? Tapos biglang may lalabas na demonyo sa ads. Pati ba naman si Balagbag? Oo, nakita naman natin, di ba nagla-livestream siya online, sugal din yun. Wala naman sinabi si Ibana na mag-register kayo. Pero nag-share ng link. Kalaunan dinilit agad kasi nga napansin. Si Liam Lerio Vlogs, kakaumpisa pa lang mukhang mapupurnada pa yung gago yan si Liam eh. Noong una galit na galit siya sa pagpopromote ng sugal pero isa rin pala siyang bugok. Pag napasara mo nga yan, pwede ka na maging presidente. Sana. Pa-take down nga ng Facebook page ng mga social media influencers, di nga nila magawa, yan pa kaya. Ibalik niyo yung tong it sa kalsada, may tipid talo namin dun. Sa online paggising pa lang pwede na matalo. Kaeli, hindi po manggagawa ang lulong. Yung mga tambay po ang lulong. Hindi, meron din tayong mga katrabaho na abalang-abalang mag-abang ng scatter. Kung mananalo ba o hindi. Hindi nyo lang kasi napapansin. Yan, mas malala yung loto, sabi ni Tol Arn. Natin yung reply. Yung loto, hindi mo siya kagad ma-access. Kailangan mo pang pumunta sa outlet para tumaya. Nag-online sugalan dyan lang sa CP mo. Kaya hindi, parehas lang naman din yan eh. Physical man yan o online. Parehas lang din nakaka-addict yan. Nakakasira ng mentalidad. Ang loto, 25 lang sa sugal, ubusin naman wallet. At pares lang naman yan. It doesn't matter kung malaki o maliit ang nakukuha sa'yo ng sugal. Ang effective niya, no, yung factor niyan, na-addict ka. Nang hindi mo namamalayan, malaki na ang nawawala sa iyong pera. Diba? Legit online gaming naman ng mga pinopromote nila. Basta di ako nag-iinganyo sa sugal na yan kahit gipit pa ako. Hindi naman legit yun eh. Kahit pa sabihin mo may permit ng PAGCOR yan, kung may epekto sa utak ng tao yan na nagdudulot ng pagkasira ng buhay ng pamilya, it is still illegal, mga kaplastik. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. So dito na po tayo magtatapos. Ang conclusion ko dito, sana lahat ng mga social media influencers maging responsibility kayo sa lahat ng mga ginagawa ninyo, pinopromote ninyo, o mga ini-endorso ninyo. Pag-isipan nyo maigi kasi marami mga kabataan din na mga followers mo. Karamihan dyan, minor de edad, may mga senior citizen, mga empleyado na wala masyadong kinikita, kundi minimum wage earner lamang. Tapos aanyayahan mo sila ng mga illegal na gawain tulad ng sugal. At sana po yung mga ahensya ng gobyerno, wag nyo naman iparamdam na walang gobyerno dito sa Pilipinas. Dapat maging patas kayo sa batas. Kapag may ginawang illegal ang mga vlogger, mga artista, ipa-take down ninyo yung mga accounts nila.
Hindi yung mga maliliit na vlogger lang ang kaya niyong ipadelete. Ang nangyayari kasi may nangyayari paburan. May selective justice na nangyayari. Dapat wala tayong pinapanigan kahit napakalaking followers pa yan. Kasi responsibilidad ng mga vlogger na ibigyan nila ng maayos at safe na content yung mga pinapakita nila sa social media. Ngayon kung dadaanin lang kayo sa ganda at bibigyan nyo lang ng maliit na multa, wala. Maglalaylo lang din yan ng ilang buwan at gagawa na naman ulit ng kademonyoan yung mga yan. Wala tayong magagawa. Ganun talaga sa Pilipinas palakasan. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.